Good afternoon guys. Yan, 1:30 na ng hapon. Ano lang, pahinga lang ako. May order ako today eh. Wala silang lahat. Nasa trabaho tsaka nasa school. Maya-maya lang dito na si Jermaine, mga alas 3. Maaga labas nila pagka Pag Friday, sila Habi naman meron silang overtime. Kaya mamaya palabas niya 3:30 or 4 o'clock pa. Yun. Yung order ko naman mamaya pa. Busy lang ako sa paghiwa tsaka pagluluto. So for now, nagpahinga muna ako. Total pa naman alas 7 pa yung order. So marami pa akong oras. For now, nanonood muna ako ng yung kay Corina. Interview niya kay Alessandra De Rossi. Good morning guys. Dito na naman tayo sa ating workplace. Ang dami. Kahapon kasi wala nga ako, di ba? Kasi nag-oath taking kami sa bahay online. So tumambak yung trabaho. Yung iba na ilabas na, pero eto marami pa. Wala yung mga ginagawa namin. Ayan yung mga patching. So unahin mo muna, gagrinderin mo yan, tapos ite-tape mo, bubuga mo, lilinisin mo, tapos ito yung finished product niyan. Kailangan nasa tamang specs yan. So yun, yung pa yung mga iba. Diba? Tapos dito naman yung mga binablas. Yan, binablas yan dyan. Doon naman sa kabila, doon sa dulon-dulo, doon binebend yan. Doon, yun. Yung mga kasama kong benders, air bend. So ayun nga, nakaraos na rin kami doon sa aming oath taking. Medyo may bad news lang dito kasi ilan na naman yung natanggal sa amin. Nag-resign yung HR manager namin, tapos kahapon napagalitan yung bisor namin kasi actually sobrang kulang kami ng tao, tapos nagtatanggal pa sila. Hindi ko alam kung bakit ganun medyo nagtitipid. Ina-anticipate nila yung maraming work, pero ayun nga, nag-hire sila ng nakaraan, tapos ang dami rin sumablay, tinanggal nila. Kaya mahirap yung trabaho namin dito. Hindi ko akalain na ganun gagawin nila, yung parang sobrang daming work tapos konti lang yung manpower. Kaya gagawin nila parang 10 hours a day kami, tapos Saturday pa, pag minalas-malas pati Sunday. Marami talagang work, kaya lang ayaw nila mag-hire ng marami rin tao. So ayun, ganun talaga dito. Hanggat makakatipid din yung kumpanya, hindi ko masisi, di ba? Yung laki rin kasi yung mga binabayaran mga yun. So na-share ko lang din. Ay nako, actually yung mga pipe na yan, kagaya na ito, yung isang piraso niyan, nako, yan, isang piraso lang niyan, parang nasa 7,000 yata, 5 to 7,000 ang range. Nasilip lang namin yung resibo niyan yan. Yan, natapos din ang shift. Umuulan, umaaraw dito. Ito yung kasama ko. Yan, nagmamadali siya. Basta uwian na rito, ratrato na. Good. Lalo na sa summer nito, napakainit. Mainit dito sa loob namin kasi may oven niluluto namin yung mga pipe para maluto agad yung pintura. Init dun sigurado. Kaya lang ganun talaga. Rito, stiff ang competition sa trabaho ngayon dito Kaya kailangan magtiyaga, magtiyaga para may nilaga pag uwi. Niluto ni Carla. Okay, uwi na tayo. Diyan na siya. Naabot na ng hail. Ayan, isa kauwilan din. Gutom na gutom. Buti nakauwi ng on time. Lakas. Samang yelo. Kawawa ng mga halaman. Natakpan na lang. Ha? Sarap natin. Nababasa.
init-init eh. Bumili pa ako ng mga container eh. Ano siya? Pagod. Oti. Tapos gusto pa maaga ang Gusto ko papasok. maaga, ganun din eh. Nakamarka pa yung mask mo. Kaya sobrang alikabok eh. Nakano dito. Gumawa ko ng ano eh. Ube cheese na turon. Turon Ube ba ito? cheese. Ulit turon. Turones. Turonet, di kasoy. Inis ako kumain na. Almusal niya, hindi niya kinain. Ano kinain? Ngayon niya lang kinain. Yung tapsil, ano yan? Tapsilog, yung long silog. Oh, Ano? ako yun sa akin. Isda silog. Isda silog. Pisilog. Kaya talaga. Maalala ko maaga yun. Mas mahirap na. Mas gigising ka ko ng alas 4. Hindi lang. Sinabi mo sa kanila yun, hindi ako makapag. Ano sabi ni James? Okay lang. Pero bukas, anong oras sila? Alas 6 na. Hindi naman pwedeng masunod. Hirap Sila yun rin ang kasi mahirapan. mahirap yung ganun, yung overtime na nga sila. Magiging overtime everyday, tapos papasok pa ng Sabado. Tapos ang pasok alas 5 ng umaga. Eh gaya niya almost 30 minutes ang drive. So kailangan umalis siya ng 4:30. Gising ng alas 4 kasi mag-aalmusal pa. So just imagine kung ganun, tapos uuwi ka ng late na. Hindi na kaya ng katawan. Bibigay. Kaya sabi niya, okay lang kahit wala ng overtime na mas mahaba. Basta kung ganun pa rin oras ang pasok niya. Hanap buhay dapat, hindi hanap ano. Ano patay? Mahirap yun. Ay, kasi pahinga ka muna. Nagluluto pa rin ako eh. So yan na, patapos na yung niluluto ko. Isa na lang, sweet and sour na fish fillet na lang. Para dito. Itong lima na to kay Ate Carol kasi to dahil on surgery siya sa ano, sa Lunes. So kailangan ng pang backup na ulam. Sumorder siya ng munggo, sinigang na salmon, picadillo, ito oxtail, tapos dito yung sweet and sour. Dito naman kay Sis Lou, sisig, tsaka itong lumpiang gulay. Yan. So ito yung sausawan niyan. Ito yung sa sweet and sour ni Ate Carol. Hiniwalay ko yung sauce. Kasi proportion niya yan eh. Ayan oh. Sumilip din si Haring Araw. Kung kailan palubog na siya. Nag-uulan kasi. Sakto, gumanda-gandang sikat ng araw kaya nalabas ang konti. Sinilip lang namin itong mga... Sinilip lang namin yung mga halaman. Tuwan-tuwa sila sa ano eh. Sa weather. Sa weather. Sila sa ulan eh, kaya ang kapal na ng ano eh. Kape-pick up lang din Ate Carol ng ano, pagkain. Kaya lang hindi na sila nag-stay kasi nga kasama niya yung ano niya, anak niya, tsaka manugang niya. Kasama si Emma, tsaka si Karen. Nagmamadali din sila kasi. Kaya hindi na, sabi ko pasok ayaw eh. surgery niya na kasi sa ano sa Monday. Monday. Kaya yun. Sabi namin good luck, medyo kinakabahan syempre. Parte talaga yun, basta surgery. Sana mapanatag yung kalooban niya para maging smooth yung ano, Yung surgery niya. surgery niya. Kasi pag natakot ka talaga, ano eh, medyo maiiba eh. Oo, lalo sabi ko, iwas sa stress. Kasi mahirap pag na-stress, lalo sa puso ang kanyang surgery. So, dasal namin na maging okay ang lahat. Ganda ng araw. Nagbabaw. Sikat. Tara dito tayo sa loob. Lumalabig na. Wow. Yung mga halaman na yun. Tuwan-tuwa sila sa ano eh, sa ulan. Bilis nilang lumago. Pagdating ng summer niyan, kakalat na yan hanggang dito sa mga bakante. Kaya lang yung may mga pink, parang kukunti lang ang tumubo. Ayan. Pasok na kami. Lamig. Lumalakas sa hangin, gumagalaw yung ano eh. Ay, na. Gumagalaw yung camera. Sayang, ilang araw daw yung ulan yan. Puro ulan man. Oh, ulan. Ulan araw. Thunderstorm sa hapon hanggang gabi. Ay, napag-uwi niya nga, di ba? Nag-heal. After work, mainit-init pa siya paglabas sa trabaho. Pag dating dito, wala na, buhos na. Buhos na siya. Ganun talaga yung weather dito eh. Tapos, Paiba-iba. mabilis magbago. Mabilis Pero magbago. kailangan ng ano yan. Sana doon mag-uulan sa may mga wildfire. Ano na nga eh, medyo na tigil na. Umupa-upa na.
Sana daw Tigil na bumuhos yung- na ako. Sobrang dry kasi dahil nga sobrang init ng mga nakakaraan. Ayun. Grabe talaga magpatakbo na. Dapat lagyan Yung ng mga, hump dapat may dito humps. Kasi sa main, parang ano na to eh, may nakalsada na yung sa harap namin eh. Ang bibilis magpatakbo, rinig na rinig mo talaga eh. Dapat lagyan ng mga humps. Mga, ano. Kaya lang, ang tagal din kasi ng mga action ng mga... Pag nagano ka sa, nag- sa number. Pwede ka kasing tumawag doon ng mga... Kunyari, may butas yung kalsada, yung mga pothole, yung mga basura na nagkalat, ganyan, yung mga hindi nagdadamo ng harapan nila. Pwede mo itawag yun para mabigyan ng action. Kaso ang tagal. Matagal siya eh. Matagal yung parang mga 10 days yata. Bago. Depende siguro sa ano. Iba-iba din. So, ganun nga. Ganun ang rito yung kalakaran. Minsan, kasi yung basura, one time nung bago pa lang kami rito, kinatok kami lahat ng RCMP, yung police. Para May bigyan tumawag. Para bigyan kami ng lahat ng notice, lahat ng bahay na alisin sa harapan yung basura. Yung basurahan, lagay sa gilid. So kami, nilagay na sa gilid. Lahat naman naglagay sa gilid, tapos maya-maya, binalik din nila. Tsaka hindi, may nagreklamo din kasi pag naglalakad yung iba, nasa pathway yung yung Oo, basura. yung maamoy yun, syempre. Lumalagpas. So ngayon, hindi sa makalakad na maayos. Tayo naman ever since talaga nilalagay natin dito sa may gilid. Kahit may snow, kahit medyo mahirap, nilalagay namin sa gilid. Pero yung mga katabi kasi, Ayun wala. lang. So after nilagay. nung pumunta yung RCMP, nawala siya for ilang weeks. Hmm. Sila na, balik uli. Tapos yung mga hindi nag-shovel ng pathway nila diyan. Yung Kasi lakaran. pag may nadulas, pwede sila reklamo. Oo. Yung anong kanto dyan sa amin, nareklamo yung kasi Nareklamo. ganyan kakapal, may nadulas. May nadulas na Itinawag. tinikitan sila. Tinikitan. Magkano na? 200 plus din ata ang penalty. Oo. So, bilang pinagtrabaho mo na isang buong araw, higit pa. Siyempre, responsibility natin kumbaga, mga community members na maging maayos yung community. Kaso nga, ayun, medyo matitigas din yung ulo ng iba. Kung gagawin mo yung part mo, yung mismo harapan mo, ngayon mo, di ba? Ngayon lang, ang haba na talaga ng mga damo din eh. Oo, lalo pag nag-uulan na ganyan. Kahit kakaano lang nila nung nakaraan eh. Maba na naman. Pero mas mahaba sa kanila, yung mga kapitbahay kasi talagang hindi pa sila nagdadamo eh, ever since eh. Ay, hindi. Simula nung kami pa tagpubuan lang. yung damo. Wala pa kami nakikita nagdadamo pa talaga. Pero ano pa namin uli yan, puputulan uli. Nagkakanalag sila ng lamok yan, yung mga ganyan mahaba. Lalo na yung sa likod. So yun. Siya busy. Napakita ko lang din yung na-share ko lang din kanina yung namin, yung work namin. Kasi sobrang dami rin talaga na trabaho ngayon. Tapos, ayun nga, nakwento ko rin na medyo nagbawas-bawas kami ng mga tao. Yung mga bago nila, yan na eh. Oo. Nakaraan, di ba sabi magbabawas? Ngayon talaga nagbawas na sila. Pinagtatanggal. So, kumuha kasi sabi nga magbibisi, kaya kumuha sila, which is good. E kaso, nangyari nga, wala din. Napansin din naman namin kasi yung mga bagong kuha namin, medyo sila. Iba Medyo yung trabaho. lax sila sa trabaho. Wala yung dedication doon sa trabaho. Siyempre, lagi mo makikita sa gilid ng nung mga booth na nagsa-cellphone, ganyan. Papahinga. Sila halos Tapos kami, wala eh. wala pa, Pagpasok, tuloy-tuloy eh. parang saglit lang paglilipat ka lang pag magpapatch ka lang, yun lang ang pahinga mo. Kasi kung di mo Trabaho siya pa eh. magpintura, magpapatch siya. Pag nagpapatch siya, yun na yung pinakapahinga niya kasi meron siya time na upo, kaya lang. Pagod din talaga. Pinakita ko nga sa kanya eh. Kung paano yung ginagawa doon eh. Mahirap talaga. Dirty hands, clean money. Yun. Dapat bili mo yung jacket na yung bagay sa'yo. Tsaka yun naman yung yung konsuelo din namin kahit papano. Yung mga trabaho namin, mahirap, physical, talagang nakaka-exhaust talaga ng energy yung yung trabaho. Kaya lang, yung yung price naman namin, yung reward namin dun, nabibili naman namin yung mga kailangan namin. Nakakapag-provide kami sa family. Hindi
Hindi naman kami yung nagyayabang na, oh, eto, may bahay kami, oh, eto. Kasi lahat naman kaya yun eh. Tsaka lahat to, ano naman yan, low naman Lahat talaga. naman yan utang eh. Hindi namin pinagyayabang na, oh, eto, may bago kami bahay, eto, meron kami sasakyan. Lahat ng nasa Canada, pwedeng kumuha niyan, pwedeng ano. Kaya lang yung pagbabayad talaga yung ano, yung Ang hirap. ang pahirapan. Kaya lang. Kaya nga, di ba, kasi simula pa lang noon, sabi nga namin, kumuha lang nung kaya lang. Mahirap. Huwag kukuha nung higit sa kakayanin mo kasi mas mahirap yun. Magiging, ano ka, yung parang, yung buhay mo, mapupunta lang sa kababayad. Sa totoo lang naman talaga, ganun talaga yung buhay dito eh. Kailangan mo lang talagang ano, yung isipin bago mo, kunyari, sasakyan, ano ba, kaya ko bang makasurvive ng mag-travel time ng bus lang papunta sa work or bumili ako ng sasakyan. Kaya yung iba nag-end up na bumili na lang talaga ng sasakyan kasi ang lalayo nila, oras. BIX diba? dito, gaya nung katrabaho ko na, no? Na bago namin, di ba, sa dishwasher. Ang lapit lang niya, pag nag-bus siya, para kang pag dinrive mo siya, 10 minutes, 11 minutes. Pag nag-bus ka, 1 oras. Isang oras. Ganun din yung kasama ko So eh. just imagine, 1 oras na yung papunta, 1 oras pabalik, 2 Pwede ka oras na ka. matulog nun, nakapagpahinga na yung katawan mo, di ba? Yung kasi yung mga hinahanap mo rin eh, yung Bukod sa pagkatas ng pahinga, trabaho, yung may pahinga, kasama mo yung time mo sa family mo yung instead oras na mo. nasa bus ka. Mm. Pero syempre sa iba, nag-work na nagbabas, okay lang. Pero yung gaya na yung trabaho mo medyo malayo sa bus stop ba o ano. Yun yung mga ano, yung mga pros and cons, kagaya nun sa bahay nga, diba? Nakwento rin namin dati dahil pataas na pataas yung rent, para ka na rin halos magbayad ng mortgage. Although, mas malaki pa rin pag kumuha ka ng bahay kasi nga, may mga utilities. Marami ka nang babayaran. Marami ka nang babayaran. Pero ganun pa man, pagdating ng araw, sa'yo na yung bahay mo, di ba? Hindi na pupunta sa renta. Hindi na pupunta doon sa landlord. So, Kasi yun. renta, bayad, taas lang sila ng taas, taas lang taas. Tapos, meron nga palang program dito ngayon sa Calgary na pag dinevelop mo yung basement mo, pwede kang pahiramin ng ano, di ba? Pag reimburse ba, pahiram ng 10,000. Parang ganun sa Kaso sa mahal naman Sa na ng city. materials at saka labor ngayon. 10,000, parang kulang yun eh. Kulang yun. Tsaka kaya nila ginagawa yun kasi ini-encourage nila na Magparent. magparenta ka. Kasi nga ano, di ba kaya nga nagkakaroon ng ano, yung rezoning? Rezoning kasi dito eh. Kasi Inaano nila na kung pwede yung mga row house, yung mga gaya ng bahay namin, mga duplex, townhouses. Yun ang gustong mangyari ngayon ng ano hindi rito. na yung mga single na ano. Para mas marama, kumbaga maano yung solusyon na ng Meron kakulangan pa ng nga housing. ako narinig na ano eh, doon sa podcast dito sa Calgary, ano. Balak nilang tanggalin yung mga maliliit na park. Kasi daw, hindi naman daw napapakinabangan, mas matagal daw yung winter eh. Tatanggalin nila, tatayuan na lang daw ng mga condominium, mga ganun. Papangit na, syempre. Grabe naman. Eh, Pati yung mga pathway ng bicycle lane. Ayaw, ganun. Ganun nga raw yung inaano ng government eh. Parang, Doon ka nga na magtataka ba't kailangan nilang gumawa ng ganun. Ang laki ng kalupaan ng Calgary, di ba? Kaya lang, sa sobrang mahal talaga ngayon, bihira yung ano, yung bibili talaga ng bahay. Meron, siguro kung maganda talaga ang income mo, pareho kayo mag-asawa, full-time, at saka magandang sahod, ayan, okay. Pero yung ngayon na nagsisimula ka, ang hirap bumili talaga ng bahay. mahirapan ka talaga. Kaya tatantsahin mo muna. Kaya ngayon yun nga ang ginagawa ng gobyerno. Pinupush nila na yung mga ganyang bahay, mga row house. Pero nakakatuwa din yung mga iba naming subscriber dito na kagaya ng umorder sa'yo na magpapa-housewarming na ganyan. Dati nasa condominium lang sila nakatira, ganun. Parang Congrats. Sabi nga niya, nag-message nga siya, order daw siya para next week. Sabi niya, ano namin kasi sis, housewarming. Sabi ko, congrats. nakakatuwa din kasi makikita mo yung ano, yung yun nga, yung sinasabi sa inyo, yung parang hard work nila na nagpe-paid Paid off. Sa, Kasi minsan kahit sabihin mo ang mahal ng hulog, pero pag once na nakakuha ka, para ay, salamat. Salamat sa Diyos at nakakuha. Kaya ano yan, yung kumbaga sulit kahit magbayad ka ng mataas o ano, pero at the end of the day, pag uwi mo ng bahay, ay ito yung pinaghirapan ko.
Komportable, parang ganun. Laki difference kasi wala ka nang Nagagawa mo maririnig yun. na ano. Hindi gaya nung nasa apartment ka na. Nako. Yung ibang apartment, okay lang kasi parang mga bahay-bahay, di ba? Kasi Yung apartment, apartment namin parang condominium eh. Oh, parang condo style. ano siya, Dikit-dikit. dikit-dikit. Kaya medyo magulo. Ang pinaka-ayoko doon yung laba. So pag Sama-sama maglalaba, kayo. isang buo ka doon, parang apat na dryer, apat na washing machine. So sabi ko, ang hirap. Kapag na-chempuhan mo, day off ka, na-chempuhan mo na, Puno. puno lahat yun. Ay, wala. Sabi ko, ano ba yan? Antay ka. Dami na may day off. Antay ka. Tapos ilang balik na ginagawa mo, matatapos yung gabi. Kaya si Jermaine at si Jonas yung pinapapunta namin doon pag mga gabi, lalo na pag matutulog na kami, tapos sila naglalaro pa. Ayun. Sila na nag-aabang. Sila na nag-aabang doon. Tsaka ano yun, bukod sa nagbabayad ka ng renta, di hulog na coin yun. Something? Parang. $2 kada laba. Eh, sa dami naming labahan, Ang magkano hirap. yung naabot, lalo yung mga bata, dahil wala namang uniform dito, yung gamit nila is yung mga panglakad. Tsaka yun doon kasi minsan nag-ano rin sila ng mga kung ano, minsan basahan. Walang pakialam Oo. kasi Dadala ka pa ng ano mo, linisin mo basahan, muna. para oh. linisin mo muna bago ka magsalang. Kasi hindi mo alam kung ano yung sinala. Minsan napakadumi ng ano. Kaya sabi ko, hirap. Minsan talagang pag totally, nagla-laundry kami sa iba. Lumalabas kami. Nagbabayad na lang din. Kasi ganun din eh. Para isang malakihang load na lang ginagawa namin. Mahirap din yung buhay pero Which is lang to na, mag-apat na rin kami. Apat na, no? 4 na. Mag-apat ngayong July. Ang bilis nga eh. Parang kailan 4 lang years na kami rito. By July. July. Kaya, July 15 kami nag-move dito eh. ilang taon pa? Anniversary Ang tagal namin yan, pa. July 15. Ayan. Tagal pa. Magre-renew pa tayo ng mortgage next year. Eh. Oh, yung pa isa naming inaabangan kasi tataas na yung rate nun eh. Kaya nag-aabang kami ng nag-aabang kami nung Assessment. Hindi. Both sa assessment, yung sa property tax at saka yung... Yung sa property tax naman. No. Kasi tataas din yun eh. Pero ganun talaga. Challenge pa namin yun eh. Tinawagan pa namin kasi nga eh. Tatawa kami, ba't parang Bakit ang tinaas? laki? Yung pala, mas malaki yung ano namin. Mas malaki yung lot. Lot. Tsaka yung mas mataas yung level. Parang 1,600. Hindi namin na-expect na ganun pala. Ang laki ng sabi niya, kung ibababa natin, hindi worth it kasi sabi niya kung plano niyo magbenta. Sabi ko, naku, hindi ko plan magbenta. Sabi namin, okay na kami dito. Bebenta mo tapos bibili ka, wala ka na mabili, patay ka. Sabi, yung down payment, mas malaki. Oo, mas malaki yung down Dahil payment. sobrang mahal na ng bahay. Yung time na bill natin, magkano lang, di ba? Kaya yung mga yung mga nasa trabaho nyo ngayon, nahihirapan kayo na nabibigatan sa trabaho. Tiyaga-tiyaga muna, tsaka pasalamat pa rin tayo na may trabaho tayo kasi nga ang daming naghahanap ng trabaho na wala silang malandingan na trabaho. Kaya pag nakita kayo at nag-ano kayo sa trabaho niya, enjoy nyo lang yung Oo. yung trabaho. Huwag nyo gawin na stress yung trabaho. Pag ka kasi parang pagpasok mo parang naiinis ka na, wala na mangyayari. Lagi ka nang ganun parang ayaw mo nang pumasok. Parang ganun. Kami nga, good news din sa trabaho kasi lahat kaming employee nagkaroon ng increase. Nice. So, hindi man siya ganun kalaki, pero syempre, di ba? Yung nakikita mo yung parang kailan na sila nag-increase, parang a year ago din. Tapos ngayon may increase ulit. Yung paunti-unti na yun, malaking bagay yun eh. Yung makikita mo na, ang tawag mo na, parang pinapahalagaan kayo ng mga employer nyo. So, ayun. Pero Kaya hindi yun yung kumbaga sinishare lang namin, hindi kami nagyayabang na may increase na naman kami, ganun ba? Hindi naman, at saka panglahatan yun. Yung lahat na Panlahat empleyado. naman yun eh. Yung makikita mo na, na Yun lang din yung kagandahan dito sa Canada. Talagang chinecheck nila kung paano ka magtrabaho, ano yung kakayahan mo, tapos binibigay din nila, pinoprovide din nila yung sinusuklian nila yung yung ginagawa mo talaga doon sa kumpanya. tsaka dati man yung punto na kalilipat ka, kung may maganda kang record, pwede ka rin maghingi ng mas magandang sahod pag lumipat ka sa iba. Kagaya nung HR Kaya namin. pangalagaan nyo yung pangalagaan mo yung yung trabaho. Tapos yung mga Tsaka kasama yung mga mo. kasama mo.
Huwag Kagaya kang- nung HR manager namin na lumipat na ng ibang kumpanya. Eh, hindi ko Ay, siya na... mabait yun sa amin din eh, no? hindi ko siya kumbaga, hindi ko napuntahan doon sa opisina niya na nag-personal na goodbye. Kasi nag-ano tayo, o taking tayo. Last day Nag-message na lang ako sa phone niya. Tapos sabi niya, kung if ever na, na aalis ka dyan sa kumpanya mo, o sa kumpanya natin dati, sabi niya, let me know, sabi niya, I'll provide you reference. Malaking bagay yun kapag Malaking may bagay kasi dito reference yung ka. referral eh. Kaya sabi ko, ayos yun. Yung parang ano mo yun eh. Kumbaga ticket mo yun pag maghanap ka ng trabaho. Oh, tsaka pwede ka mo rin, syempre HR siya, o kung anong kumpanya siya, di ba? Okay. Pwede ka niya recommend na, Dito ka, kailangan ng lipat ka tao. namin. No? Which is, ganun talaga. Basta hardworking ka at saka patas ka. For now, dito muna okay na kami sa ano namin. Sa trabaho na. Okay naman. Mahirap pero ganun talaga eh. Worth it naman. Hindi naman siya, no? Hindi mo naman malalaman na mahirap yung trabaho mo hanggat hindi ka nakakalipat sa iba. Lilipat ka. Kasi Oo. lipat ka, akala mo mas magaan. Mas magaan. Pala, ganun din. Or mas mahirap. Tapos, yung ngayon mo, okay na yung mga kasama sa trabaho, mga kasundo Yung mo na. panibago mo na naman pakikisama yun. Kaya mahirap din talaga palipat-lipat ng trabaho. Mahalin ang trabaho. Para mahalin ka rin ang trabaho mo. Lalo na ngayon sa sa panahon ngayon. Ay, Nakakatuwa yung mga halaman. Pag tinatamaan ng araw, mapapatitig ka na lang eh. Nagre-reflect yung kulay nila eh, baby. Hindi naman namin may tutok lahat na isa-isa at iba yung register sa cellphone. So by the way, mag-shoutout pala muna tayo. Happy birthday pala kay Bonifacio Aurelio. So saan yan? Biyana Biyana ng ng ate ate ko. niya. Tatay ni Kuya Patrick. Happy birthday po. Happy birthday. Si Rochelle Hipolito. Si Miss Jocelyn Gimag. Agimbag, sorry. Nikki. Si Joyce De Jesus. Si Angelina Herrera. Si Melinda Cuevas. Si Cesar Santos. Si Boss Cesar. Si Paul Poras. Si Presi Paraino. Si Sheng Clemente. At si Melba Wallace. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin at sana ay nag-enjoy kayo sa aming shinare. Simpleng vlog kasi nag-busy lang din kanina luto. Yeah. Sa naman trabaho. Pero yun ang aming normal talaga. So, paano guys? Ingat kayo lagi. Maraming salamat. See you in the next vlog. Bye.